focusing on mechanisms. What is kinematics? Kinematics is a branch of mechanics that studies aspects of rigid body motions that are independent of both force and time. Ibig sabihin po nito, ang kinematics ay pag-aaral sa galaw, no, sa displacement, velocity, and acceleration ng isang body without considering forces and the effect of forces. Kumbaga ho, paggalaw lang. Pagka po kasi sinamahan natin ng force, kinetics na po yun. Okay? When it comes to mechanisms, kinematics is the study of how the dimensions of links and the connections between links affect the relative motion of the links. Now, before we proceed with the solution po, no, or the application ng kinematics, let's talk about the basics. No? Pag-usapan po natin anong ibig sabihin nitong link na to at yung mga connections daw between links. Okay? What is link? Link is a rigid body which serves to transmit force from one piece to another or to cause or control motion. Sa madaling salita, pagka po may isang element or a solid object, okay, pag sinabi po kasing rigid body, solid, hindi po siya nade-deform, no? Hindi kagaya ng rubber na nade-deform, okay? Hindi siya elastic. Pagka po ganon, we can call it a link. Kagaya po nito, this is a link, this is another link, and this is also a link, and this is also a link. Now, one of the reason bakit po tinawag po itong link, kasi sa Tagalog yung link parang dugtong, no? Pwede po kasi natin itong pagdugtong-dugtungin, kagaya nito. Okay? At kapag po pinagdugtong-dugtong natin, halimbawa nilagyan natin dito ng pin, no? Yung mga links na to, okay, ang pinagsama-samang links ay tinatawag pong linkage. Linkage consists of a number of pairs of elements connected by links. Okay? At ang tawag po dito sa dugtungan, we call it the joint or joints kasi marami po ito. Now, in the kinematics or analysis of motion ng linkage, hindi po mahalaga yung mga maliliit na detalye, kagaya po nito yung shape ng link, yung rectangle ba yan, or square, or payat. But instead, ang mahalaga po is the distance or length ng mga links. So, meron po tayong tinatawag na skeletal diagram. Kagaya po nito, okay, we can analyze the motion of this linkage by just having this skeleton diagram. Okay, kumbaga po mga stick-stick lang. And it represents the lengths of the links. And as you can see, meron po tayo dito 1, 2, 3, 4 na link. Okay? Now, meron po mga link na kagaya nito, pagka po itinulak mo yung isang link, gagalaw na po ang lahat, no? Kagaya niyan, as you can see, possible po yung motion. Kapag posible yung motion sa isang linkage, tinatawag po natin yung kinematic chain. Okay? Relative motion of the links is possible and the motion of each piece relative to others is definite. Okay? Ganyan po, no? Ito po nakikita nyo is a closed chain kasi po nakabuo tayo ng closed polygon. It's because meron po kasi mga kinematic chain na open, kagaya nito, no? Okay? Ngayon, meron pong mga closed, kagaya nito, na hindi po possible yung motion. As you can see, we have a linkage made up of 3 links, pero dahil 3 lang po yung link, just imagine pagka po iginalaw natin itong isa, hindi po gagalaw no? Hindi posible yung paggalaw. Pagka po there's no possible motion or motion is not allowed in a linkage, tawag po natin doon structure. Okay, it is a combination of resistant bodies capable of transmitting forces or carrying loads but having no relative motion between parts. Pag hindi gumagalaw, we call it structure. As you can see, pagka po 3 lang yung links, hindi talaga gagalaw. Ang magandang example po nito yung mga trusses, ang mga shape ng triangle. Kaya nilang mag-handle ng load pero hindi sila gagalaw. Ganun po, no? At para gumalaw, kailangan 4, no? Magsimula ka ng 4. Kaya balik tayo dun sa ating 4-bar linkage. Ito po, no? Kapag po yung isang link dito, halimbawa ito ay ginawa natin fix, ibig sabihin hindi gagalaw. Let us fix this with the ground. Ito nakikita nyong symbol, ano po yan, no? Sa ground. Ang tawag po dyan ay mechanism. Okay? One of the links of a kinematic chain is fixed. Ulitin ko po, kapag isang link ay ginawa natin fix, tawag natin doon ay mechanism.
Now, ang kagandahan dito sa mechanism, nagagamit po ito to transfer motion, no? A combination of rigid bodies so arranged that the motion of one compels the motion of the others or used to transmit or modify motion. Ibig sabihin po niya, ganito, halimbawa, itong link na to, yung pinakamaiksing link. Kapag po inikot natin yan or ginalaw, madadala niya po sa paggalaw yung iba kasi dugtong-dugtong sila, no? Ibig sabihin, yung paggalaw ng isang link, magiging dahilan ng paggalaw din ng ibang link. At pagka po ganon, naitatransfer natin o natatransmit natin o namomodify yung motion. Tawag po natin dyan, mechanism. Now, in most cases, yung salita pong mechanism at machine ay simultaneously nagagamit, no, para kasi silang synonymous but actually ang mechanism is also a machine, kaya lang po iba yung focus sa machine. Sa mechanism ang focus natin is transfer of motion, but if we are going to consider the transfer of power or energy, kasi pwede ka rin maglipat ng power and energy dito no, ang tawag po doon machine na. So kapag mechanism ang focus is on the motion, pagka machine ang focus is on the energy transferred or work done by the kinematic chain. Okay? So ganun po, no? Now, meron po tayo ditong nakikita nyo na isang mechanism na ilan po ang links nito? 1, 2, 3, 4, tapos 5. Itong fixed link, pang 5. Meron po tayong tinatawag na paglilipat ng fixed link. Halimbawa, itong fixed link na to, ilipat natin. Ito yung gawin natin fixed link. Kaya ang tawag po natin dyan, kinematic inversions, no? Mechanisms that are derived from the same kinematic chain but have a different link fixed to the ground. Kumbaga po, meron tayong pinanggagalingan na common kinematic chain na iiba-iba lang yung mechanism, depende po sa kung sino yung gagawin mong fixed link. Okay, pagka po kasi iniiba mo yung fixed link, although iisang kinematic chain yan, nagkakaroon po ng pagkakaiba doon sa motion ng mechanism, ng buong mechanism. Okay? Sige. Now, let us consider this link. Okay? Ito po, linya na to, link yan At kung titingnan mo, itong link na to ay wala po nakakapit sa kanya sa gilid, hindi siya nakatali, malaya siya. Pwede po yung gumalaw along X. So isa yan sa kanyang mga kalayaan sa paggalaw, no? It is freedom, it has freedom to move along x-axis and along y-axis. Pwede rin siyang umakyat taas baba. At pwede rin po siyang umikot, no? Angular motion. Ngayon kapag po yung dulo nito ay i-fix natin sa ground kagaya niyan, syempre hindi na po yan makakagalaw along x at hindi na rin yan makakagalaw along y. Ang isang motion na lang po nito rotation with respect to this axis, to this fixed axis. Ibig sabihin yung kanya pong kalayaan sa paggalaw nabawasan, naging isa na lamang. Okay? Ang tawag po dun sa bilang ng kalayaan ng paggalaw, okay, sa English po nun ay degrees of freedom. Okay? It is the minimum number of independent joint variables or the relative motion between two connected bodies that occurs at the joint in a mechanism that must be specified in order to completely define the mechanism's configuration. Sa madaling salita, ang degrees of freedom, bilang po yun ng kalayaan niya ng paggalaw. Tatlo lang naman po yun kapag 2D. Along X, along Y, at saka rotation. Pero may mga cases po na kagaya nito, isa lang yung kanyang degree of freedom. Now, sa mga complicated po na linkage, kagaya ng mga kinematic chains na nakita natin kanina, no, ay yung 4-bar linkage o kaya 5-bar linkage, yung medyo marami na, meron po tayong tinatawag na Grubler's criterion. Okay, ito po yung formula na ginagamit to calculate the theoretical numbers of degrees of freedom within a mechanism, which we also call as the mechanism's F number. Ito po yung formula. Hindi na po natin i-derive kasi hindi naman po kailangan ng derivation support. No? So maganda, i-memorize natin itong formula. So ito pong F, that's the degrees of freedom. Yung N is the number of links. Bibilangin mo lang yung link doon sa diagram. Yung L are the number of lower pairs and yung H is the higher pairs, number of higher pairs. Sir, ano yung lower and higher pairs? Yung po yung mga dugtungan.
Dalawang klase po kasi ang dugtungan. Meron pong lower pairs. Masasabi mong lower pair kapag po there is an existing surface contact between two members. Tinatawag din po yung close pair. Kailan po yan? Pagka po nakakita ka ng ganito, pin joints. Ayan, no? Meron pong pin. Pagka po close up mo yan, if you look closely on it, cylinder po yan. So, meron dong surface contact pag umiikot-ikot itong mga links. No? Meron din po tayong tinatawag na sliding joints. Surface contact din yan. Kaya pasok yan dito sa lower pair kasi pag ito nag-i-slide, okay, syempre yung gilid nito may surface contact. Kagaya po ng piston, no, para pong ganun. Okay? Kapag po ang contact ay hindi surface, but instead a point or a line only, we call it higher pair. At yun po, makikita mo yung kapag sa cam at saka sa gear joints. Okay? Sige, tingnan natin. We have here an example. Solve for the theoretical number of degree of freedom or the F number in the 4-bar mechanism shown. Ito po nakikita nyo, 4 daw na bar. Kasi po itong first link, ano po yung fixed link. Meron po yung dugtong dito. Kaya lang, hindi na natin nakikita kasi naka-fix na nga sa ground. But it's 1 link, tapos second link, third link, fourth link. Na ilan daw po ang degree of freedom nito? Okay? So, gagamitin natin yung ating formula. 3 times quantity n minus 1 minus 2l minus h. So, bilangin natin number of links. No? Una, itong fixed link, 1. Tapos ito, 2, 3, 4. So, n is equal to 4. Okay? Next is the number of lower pairs. Dalawa yung madalas maging example ng lower pair, yung pin joint at saka sliding joint. So ito, pin joint to, 1, 2, 3, 4. So L is equal to 4. Okay, wala naman po tayo nakikitang sliding joint. So, okay na yan. And for the higher pair, makikita mo yung kapag may cam or gear. Wala naman po tayo ditong gear at saka cam. Di ibig sabihin, 0 yon. Okay? So, direct sub natin sa formula. Punta tayo ng calculus. So, that would be 3 times quantity 4 minus 1. Okay? Minus twice ng 4. Okay? Minus 0. So, press equals. Ganun lang po. Madali lang, no? Bilang-bilang. Substitute yon. So, lalabas po dito ang degree of freedom ay 1. So, doon sa choices, that is letter A. Ibig sabihin po niyan, isa lang yung kailangan mong alamin ang motion. Pagka nalaman mo yung motion ng isang link, tawag nito, malalaman mo na rin yung configuration or motion ng iba. Halimbawa, ito pong link to. Pagka ginalaw mo to, or kapag alam mo yung position nito, yung kanyang velocity or acceleration, mako-compute mo na din theoretically yung position and motion nitong 3 at saka 4. Kumbaga, isa lang yung kailangan mo to determine the rest of the configurations. Yun po ibig sabihin ng degree of freedom. I hope nasundan nyo po yun. Compute the theoretical number of degrees of freedom in the mechanism shown. So, meron po tayo dito nakikita mechanism, no? Kinematic chain. Titingnan po natin kung ilan ang kanyang degrees of freedom or DOF. Okay? And with that, gagamit po tayo ng Grubler's criterion or the formula. No? Ito yung formula. F equals 3 times n minus 1 minus 2l minus h, where n is the number of links and then yung l is the number of lower pairs, h is the number of higher pairs. So magbilang po tayo ng link. Ang una pong link dito is yung fixed link, itong fixed ground. Link po yan na magkadugtong Okay? Yan po, no? So, this is the first link, 1. Tapos ito second link, 2, 3, 4. Tapos yung slider mismo, ito nakikita nyo. The reason why tinawag po yung slider, kasi nag-i-slide yan. Back and forth dito. So, pang-5 siya. So, for the number of links ay 5. Okay, 4 na regular link, tapos isang slider. Ayun po, no? For the number of lower pairs, ang hanapin natin dito is yung pin joints at saka sliding joint. So, ito 1, 2, 3, 4. Okay? And then, meron po ditong slider. So, yung kanyang contact dito sa fixed ground, yun yung sliding joint. So, bali 5, no? So, 4 na pin joint sa 2, 3, 4, tapos isang
slider joint. So bali 5. So we have L equals 5. Now for the number of higher joints, ano po yan, or higher pairs, makikita mo yung pagka may gear o kaya may cam, wala naman ho dito, so that would be 0. So direct sub sa formula, punta tayo sa calculus. So we have 3 times 5 minus 1 minus twice ng L, that is 5, okay, minus 0 equals yun. Ibig sabihin, ang degree of freedom po nito ay 2. Pag sinabi pong 2 ang degree of freedom, ibig sabihin, hindi po sapat na malaman natin yung isa lang na bahagi ng paggalaw niya. Kasi, kagaya halimbawa, itong 2, no, inikot natin pa ganyan. Wala siyang full control, hindi niya kontrolado yung lahat ng galaw nito, no? Kumbaga may control siya pero meron pang nag-iisang kalayaan yung iba dito. Kasi dalawa yan dalawang kalayaan ng paggalaw to Just imagine yung degree of freedom as kalayaan ng paggalaw. Ganun lang po yun, no? Dito dalawa. Pagka halimbawa, kinontrol mo to, hawak mo to, okay? Nilipat mo, inusog mo, inikot mo dito. Okay? Yung iba ho, malaya pa rin sa paggalaw. Meron pa sila ditong isang kalayaan. Ibig sabihin, you do not have full control doon sa buong system. Ibig sabihin, this is not constrained. Ang tawag po dyan, unconstrained. Kumbaga, hindi mo totally controlled yung motion. Kailangan, dalawa yung kontrolin mo dyan kasi dalawa yung kalayaan para makontrol mo lahat. Okay? Ibig sabihin po, kapag ang degree of freedom ay 1, you call it constrained. Ibig sabihin, kontrolado. Pagka po greater than 1, that is unconstrained. Paano pagka less than 1? Halimbawa, 0. Paano po yun? Ganito yung 0, no? Meron tayong nakikita ditong linkage na parang mechanism kung titignan sa umpisa, pero 3 lang yung link na to, no? Fixed ground, 1, tas 2, 3. So, ang link natin dito, number of links ay 3. Kasama na yung fixed ground. For the number of lower pairs, hanap tayo ng pin joints. So, 1, 2, 3. Ayun, 3. Number of higher pairs, wala naman ditong gear at saka cam, so that would be 0. Direct sub natin dun sa Grubler's criterion. So, pindutin natin 3 times n minus 1, okay? Minus 2l. Ang L natin ay 3 minus h, that is a 0. Press equals, yun, 0. Ibig sabihin, wala po itong degree of freedom. Hindi ito gagalaw. This is immobile. Tawag po dyan immobile pagka 0. At nakita na po natin yan kanina, no? Pag sabi ko nga po sa inyo kanina, pagka ang linkage mo ay 3 lang ang members, 3 links, triangle yon, structure ang tawag dyan. Hindi po talaga yan gagalaw. I hope nasundan nyo po yon. Pag-aaralan po natin ngayon, ito po nga special na 4-bar mechanism. The reason why special, kasi po ito po mechanism na to ay madalas na makita o ginagamit sa machines, no? And as you can see, nakita po natin kanina na kapag ang mechanism mo ay or linkage ay 3 lang ang link, immobile, hindi gagalaw. Pero pagka-4, possible po ang motion. In fact, dito po sa nakikita natin mechanism, pagka po inikot natin itong shortest link, ito kasi pinakamaiksi tapos mukhang ito ata yung pinakamahaba, no? Itong shortest link, possible yung kanyang pag-ikot, no? Nagagawa niya yung complete revolution dito sa fixed link na to, okay? Or fixed joint. By the way, ito po nakikita nyo imaginary line. It's not a link. Imaginary line lang po yan, no? Kasi po yung totoong link, itong ground. Okay, yan yung fixed link. Ginawa natin fixed okay? Pero para po madali yung analysis, ginawa natin dito na imaginary link. But it's also the fixed link. Okay? Na pagka ito po umikot, although itong link na to ay nakaka-revolve, no? Nakakabuo siya ng isang revolution, nakaka-rotate, pero ito po, the rest of the links, ito at saka ito, ay hindi po possible sa kanila yung complete revolution. In fact, ang mangyayari lang po dito sa itong particular link na to, mag-oscillate lang back and forth. Ganyan lang po siya. Okay? Ang tawag po dito sa link na nakakaikot ng buo, we call it the crank.
Okay? Samantalang yung link po nag-oscillate lang back and forth, hindi nakakaikot ng isang buo, no? Hindi niya nagagawing complete revolution, but instead it just oscillates back and forth. We call it the rocker. Ibig sabihin, ang tawag natin dito sa setup na to ay crank rocker mechanism. Okay? Ito pong link na nagdudugtong sa crank at rocker, we call it the connecting link or the floating link kasi nasa ibabaw, or we call it the coupler. Okay? So yan po. Now, dito po sa crank rocker mechanism, meron po tayong mauobserba, no? Papapansin mo, itong shortest link, siya yung crank. Siya yung may kakayahan na umikot ng isang buo. Okay? In a crank rocker 4-bar mechanism, the crank must be the shortest link. At yan po ay dahil po dito sa tinatawag natin na condition. Meron tayong ganitong condition. Okay? Sabihin po natin ito yung pinakamaiksing link, the link with the shortest length, kasi ito yung pinakamahaba, and then ito po yung other links, ito at saka ito. Okay? Now, meron po ganitong theory na tinatawag pong Grasshoff's criterion. Okay? Hindi na po natin i-derive, but according to this theory, okay, possible po yung paggalaw, no, ng kinematic chain na to, at possible yung pag-ikot ng isang nitong link na to ng isang buo kapag ganito, no, na-satisfy niya yung condition na to. If the sum of the lengths of the shortest link and the longest link is less than to the sum of the lengths of the other links, pagka po na-satisfy yan, makakaikot po itong shortest link. Okay? In a Grashof 4-bar kinematic chain, by the way, ang tawag po dito ay Grashof 4-bar kinematic chain. The shortest link is capable of making a complete revolution relative to each of the three other longer links. The three longer links can only oscillate relative to each other. According to this relationship, no, yung shortest link has the capability na umikot ng isang buo, while the other links ay nag-oscillate lang po. Ang tawag po dyan, Grashof 4-bar kinematic chain. Okay? Now, meron pa pong other possible motion bukod po dun sa crank rocker. Okay? Meron po tayong, kung i-apply natin yung kinematic inversions, ganito po ibig kong sabihin. Halimbawa, ito yung ating Grashof's kinematic chain, and this is the shortest link, ito yung longest link, and these are the other links. Kapag itong link na itong ginawa natin fixed to the ground, ito yung crank rocker. Okay, ito umiikot, tas ito rocker nag-oscillate. Kung iibahin po natin yung fix, halimbawa, itong taas ang gagawin mong fix, okay, ang resulta po niyang ganito. Ayan, itong shortest link iikot pa rin, so therefore crank, tapos itong link na to mag-oscillate pa rin. So this is crank rocker. Kahit po naiba yung fixed link, kaya ginawa mong fixed link yung longest link, crank rocker pa rin yung result. Okay, now what if ito pong shortest link ang gawin nating fix? Okay, ganito po magiging motion. Ayan, no? Iikot yung longest link at iikot na rin itong ibang links. Therefore, ito ay crank, ito ay crank. So this is a crank mechanism, no? Umiikot parehas. Okay, capable of doing a complete revolution. Nangyayari yan if the shortest link will be your fixed link. Okay? Now what if yung isang side naman ang gawin nating fix? Ganito naman po ang magiging resulta, no? Ang mangyayari po itong LB at saka yung longest link ay hindi po makakaikot ng isang buo. Okay, mag-oscillate lang back and forth. So this is a rocker, this is rocker mechanism. Nangyayari po yan kapag yung shortest link is or has become the yung coupler or the floating link. Okay? Ibig sabihin, doon po sa apat na possibility, okay, nagiging crank rocker yung mechanism mo kapag yung shortest link ang naging crank. Okay? Yun po. Okay, sige. Na meron po tayo ditong crank rocker mechanism na problem. Basahin po natin. In the crank rocker 4-bar mechanism shown, ito nga, Q1A is equal to 1.5 inches, AB is equal to 3 inches, Q2B is equal to 2 inches, and Q1, Q2 equals to 3 inches. So ito yung Q1A, ito yung link 2, AB, link AB, ito,
Tapos Q2B, ito po yon. Tapos Q1, Q2, ito naman, link 1. Okay. Find the two extreme positions or theta mean and theta max of link 4. Remember, since ito po ang shortest link, ibig sabihin ito yung magiging crank, iikot po yan isang buo, tapos ito po mag-oscillate lang, rocker lang po ito. So dahil nag-oscillate siya, meron siyang extreme positions, extreme to the right and extreme to the left. And with that, syempre yung angle mo, meron po yang maximum and minimum. At yun ang gustong hanapin ng problem, the maximum and minimum value of this angle. Paano po yun? No? Kailan po ba nangyayari extreme positions muna? No? Tignan po muna natin, paggalawin muna natin itong link na to, itong linkage. Okay, syempre ito, dahil ito yung crank, iikot yan. So pagka po inikot natin halimbawa counterclockwise, yan, ganyan magiging motion niya. Tapos ganito, tapos ito, yan. This is one of the extreme positions. At ito po ay nangyayari kapag yung angle mo is the smallest, yung minimum value ng angle na to. And as you can see, yung pong coupler at saka yung crank nag-overlap na. Pag diniretso natin yan, aangat na to ulit, papunta naman to ng kanan. And this is the other extreme. Ito yung extreme to the right. Okay? Dito nangyayari yung maximum theta. At nangyayari yan kapag inline, no, nasa iisang line yung pong coupler at saka yung crank. Okay? Tapos pag binalik natin ikot, this is the extreme left, no? Tapos ito yung extreme right. Okay? I hope nakikita nyo po yung paggalaw, no? So umiikot yung isa po nag-oscillate lang. Okay? So ganyan. This is the crank. Okay? Ito yung rocker. Okay? So ito yung isang extreme minimum theta, ito yung other extreme maximum theta. Yun yung kailangan nating hanapin. So unahin natin itong maximum theta. As you can see, dahil ito po straight line, no, nasa iisang line yung crank at saka yung coupler, meron po tayo ditong triangle na. Okay? So ang gawin po natin, let us solve the value of angle theta using trigonometry kasi nakabuo tayo dito ng triangle. Okay? At with that, we can use the cosine law. C square equals A square plus B square minus 2AB cosine theta. Ito po yung gagawin nating C, ito yung A, ito yung B. So, yung C natin would be 1.5 plus 3. Yan, pagsasamahin mo na to. Tapos ito yung A, 2 inches. And then ito yung B, 3 inches minus 2AB, 2 times 3 cosine theta. So, pindutin natin sa calculus. We have 3 plus 1.5 quantity square. And then we have equals 2 square plus 3 square. Okay. Minus 2AB, ang A natin ay 2, ang B natin ay 3. Okay. And then we have cosine. Lalagyan natin alpha x. And then parenthesis. Okay, so yan po, no? And shift solve. Para po mapabilis-bilis, maglagay tayo ng value. So, tansyahin natin, this is more than 90. So, siguro, lagyan na lang natin 100 degrees. Ayan, para ho mapabilis. Yun, lumabas po kaagad. So, ang ating answer is 127.17 degrees. Yan po ang maximum angle. Punta naman po tayo dun sa extreme to the left, no? Ito yung minimum. Ayan. Nangyayari kapag magka-overlap yung coupler at saka yung crank. At kung titingnan nyo, this is also triangle. Kaya lang ito po umiksi na. Ang mangyayari, kanina, instead of 3 plus 1.5, 3 plus 1.5, mangyayari po 3 tapos minus na. Kasi nag-overlap So cosine law pa rin, pero ang gagawin po natin minus. So babalik lang po tayo sa calculus natin kanina. Papalitan lang natin yung plus. Gagawin lang po natin itong minus. So ganun lang pala. Pagka po 4-bar mechanism, hinahanap yung extreme positions ng rocker, cosine law lang, tapos gawin mo lang plus for maximum and minus for minimum. Okay? And then shift solve. So tansyahin po natin, since this is less than 90, so tansyahin natin siguro mga 20. Mag-suggest tayo sa calculus para po mapabilis. Yun. So ang lalabas na minimum theta ay 26.38 degrees. Therefore, ito po yung ating
answer. 26.38 and 127.17. I hope nasundan niyo po yun.